Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, traidor, kumanta. Nako, ang magnanakaw ang mas traidor. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao. So yan mga kaubayan, pasadahan po natin itong mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin itong nasa thumbnail natin, no? Itong traidor, kumanta na. At magnanakaw ang mas traidor, no, mga kaubayan. Kasi ito po ang balita, mga kaubayan. Mula po sa politico.com.ph, sabi po ni Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, hindi dapat tawaging Filipino. Pro-China vloggers are traitors. Ayon po yan kina Adyong, mga kababayan. House Assistant Majority Leader and also Lanao del Sur, Representative Zia Adyong, said that Filipino vloggers who support China on the West Philippine Sea issue are traitors who do not deserve to be called Filipinos. Nako, mga kababayan, no? Ito naman ang banat ko, no? Kasi minsan natatakal din natin yung West Philippine Sea, no? So hindi na pala tayo Pilipino, mga kababayan, kapag tinatopic natin yung China, no? Ito ang resback ko, no? Patungkol po dyan sa sinasabi ni Representative Zia Adyong. Nako po, di hamak, no, na mas trahedor sa ating bansa yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, no? Yun talaga lantaran ng pagtatrahedor ninyo. Kasi yung mga magnanakaw yung mga kurap sa ating gobyerno. Ano pa? Yung traidor po, mas traidor ding tawagin yung mga nagkanulo kay former President Duterte sa banyagang mga hukom, di ba? Like ICC. Di ba? Mas traidor pong titingnan yung mga yon, mga kababayan, kaysa po dito sa mga sinasabi niyang mga vloggers na pro-China, mga kababayan. Ang gusto lang naman natin, di ba, ay hindi magkaroon ng gera dyan po sa West Philippine Sea kasi lihado po ang Pilipinas, no? Kung kung gusto niyo magkagera, wala rin naman kami magagawa. Kayo po ang otoridad, hindi kami. Di ba? We're just commenting. Nagko-comment lang tayo at nagbibigay lang tayo ng opinion, mga kababayan. Okay? Pero gaya nga po ng sabi ko kanina, mas trahedor tingnan sa mata ng mga ordinaryong Pilipino yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, yung mga kurap at nagnanakaw sa kaban ng bayan, at yung mga nagkanulo kay former President Duterte. Yun po ang mga trahidor, mga kaubayan. Lalo na, no, na tinulungan pa yung pamilya nila na maiahon ang pangalan, tapos tratrahidorin lang, ipagkakanulo lang si former President Duterte. Pakisagot po, Congressman Zia Adyong, kung sino po talaga ang mas trahidor. Kung papipiliin ka, yung mga pro-China vloggers ba na sinasabi mo, or yung nagkanulo kay former President Duterte at hindi pinaglaban ang soberanya ng Pilipinas, at yung mga magnanakaw na mga opisyal ng ating bansa, di ba? Sila po ang mas kurap, sila po ang mga mas traidor sa tingin ng aking mga mata. Ewan ko lang sa iba.
Okay, wag kayong matutulog. Mga kababayan ko, wag po kayong matutulog. Ha? Tingnan nyo ng mabuti at kilatisin yung mga sinasabi nila. Baka mamaya ay mabudol na naman tayo. Okay? Alright, ano pong opinion nyo dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin itong balitang ito. Itong statement ni SOG Boying Rimulya, mga kababayan. Sabi niya po dito, that's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we are expecting. We didn't want to be bullied into a position. You're trying to make people admit something that they will not admit. Parang sa ano yan sa kamera mo yan na laman I mean, sa kamera mo yan na napag-aralan. Di ba naging congressman po ito si SOG Boying Rimulya? Mamaya, explain po natin And sabi niya pa, and executive privilege is a valid excuse not to answer any questions. Nako po, napakababaw. Ito mga karabyo natin, napakababaw ng reasoning ni SOG Boying Rimulya. You are the Secretary of Department of Justice, Supposed to be you have a critical thinking, Ito yung opinion ko lang. Kasi kung ang rason niya kung bakit ayaw nilang umattend sa last hearing is mabubuli po sila, abay, bakit naman kayo ibubuli kung wala kayong ginagawang masama? Di ba? Bakit naman kayo affected, affected sa mga bully? You're supposed to be onion-skinned about sa mga bully-bullying yan, mga kababayan, As long as it is also pertaining, or discussing about your position, about your involvement, diyan sa pag-aresto kay former President Duterte. Bakit mo kailangang ma-feel mo na binubuli ka? Di ba? You're supposed to be the mataas rin ang iyong katungkulan, di ba? Sa ating gobyerno. Dapat meron kang mataas na emotional quotient, dapat ang pinaiiral mo po ay hindi pansariling damdamin, kundi damdamin ng sambayan ng Pilipino, mga karibin natin, di ba? Sinasabi niya pa dito, trying to admit something, gustong paaminin sa hindi naman pwedeng umamin. Nako po, yan na nga bang sinasabi ko? Yan ang ginagawa ng Kamara, di ba? Gusto nyong, kahit nga ikaw nung congressman ka pa, ginagawa mo rin yan Yung mga question na yes or no lang, di ba? Yan po yun di ba? Tapos gusto ka talagang idiin, ipapaaminin ka talaga sa ayaw mo namang umamin. Di ba? Ngayon nararamdaman mo na yung nararamdaman ng mga resource person ng Kamara, lalong-lalo na yung mga staff, ni Vice President Sara Duterte, or yung mga individuals who are also leaning to Duterte. Yung tinatawag na mga supporters ni dating Pangulong Duterte. Pinaamin nyo rin sila. Diba? Or yung mga taga Kongreso or Kamara, or House of Representatives, di ba? Pilit po nilang pinaamin itong mga taong ito na wala namang dapat aminin. So, ano ang sa pakiramdam? Feeling pala nito na bubuli, pag ganyan ang ginagawa, mga kaubayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, mga kaubayan, patungkol po dito, Kasi ito pong balita, sabi po dito, basahin ko lang para sa inyo. Sabi po dito, mga kaubayan, umalma si Justice Secretary Boying Rimulya nang hindi payagan ni Senator Bato de la Rosa na mag-invoke ng executive privilege si PNP Chief General Romel Marbel. Sa pagdinig ng Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay former President Duterte,
tinanong ni Senator Bato si Marbel kung sino ang nag-utos na pasakayin ang dating Pangulo papuntang The Hague, Netherlands. Mahirap ba yung sagutin yan? Kailangan ba talagang mag-invoke ka ng privilege, executive privilege para lang hindi sagutin yan? No? Kahit hindi mo naman sagutin yan, para sa taong bayan, alam na po nila kung sino ang nasa likod talaga nito eh. And correct me if I'm wrong, baka parehas po tayo ng iniisip, no? Ito, opinion lang naman natin at hinala po natin ito based on the hierarchy of power, no, ng gobyerno. Kasi ang mga ito hindi naman gagalaw kung walang utos ng presidente, mga kababayan. Siyempre, ayaw lang siguro talaga ng president natin na mag-take ng accountability, no? Dito po sa nangyari kay former President Duterte kasi titirahin talaga siya ng mga ordinaryong Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga supporters ni former President Duterte, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Eto na. Eto po mga kababayan. Nako, mukhang mukhang naging pabor pa. Naging in favor pa yung pagkakapunta ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Sapagkat mga kababayan, more candidates from Duterte allied PDP laban enter the Magic 12 in the latest survey of Pulse Asia Senatorial Preference Survey conducted from March 23 to 29, 2025. O yan mga kababayan, pasok po sina Senator Go leads Senate bets in Pulse Survey. Salvador Bam, nandiyan si Bang Aquino pero hindi naman atin yan, no? Salvador at Marcoleta, yan mga kababayan, pumasok po sila. Yan, suportahan po natin lahat po ng PDP laban na senatorial candidates. Wag lang po itong mga nandito na, no? Patuloy po natin suportahan pero suportahan din po natin yung mga senatorial bets ng PDP laban, mga kababayan, para mas marami ang pumasok sa kanila para ma-counter natin, no, itong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Alright. Ano po ang inyong opinion dyan? Masaya ba kayo? Mas sasaya tayo kung mas marami pa ang papasok sa Magic 12, mga kababayan. Ito na. Although this is just only a survey, no? This is only just a survey. Ang totoong survey po ay sa May po, mga kababayan. Kaya abang-abangan po natin ang mangyayari. Okay? Ito pa. Pasadahan din po natin itong si Senator Chis Escudero. Ito. Kasi si Senator Chis Escudero, mga kababayan, mukhang dinadivert yung issue. From this issue, eto basahin ko sa inyo mga kababayan kung bakit ko nasabing nadadivert yung issue. Eto po. Sabi niya po mga kababayan, I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for his own personal political objectives and to instead use her name. Okay. Title and influence as a bridge toward unity. Nako. Alam niyo po, Senate President Escudero, simula nang tinira ninyo si Vice President Sara Duterte, no? I mean, hindi man ikaw yung unang tumira doon, pero yung Kamara, yung House of Representatives, di ba? Simula nang siniraan ninyo si Vice President Sara Duterte, wala na pong unity. Wala nang unity. Ito pang sabi niya, our people and our country expect and deserve no less. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Towards unity daw eh. Parang dinadivert po ni Senator Escudero yung pagko-contempt doon kay sino yun? Si Ambassador Marcos, no ba? Dinadivert niya po dito para ma-divert yung issue sa isang issue. Unity po ang kanyang ginawang front, no?
Wag daw gamitin ni Senator Amy Marcos ang Senado sa kanyang personal na objectives. No? Instead, no? Ay gamitin niya ito bilang tulay para sa pagkakaisa. Wala na pong pagkakaisa. Lalo na, no? Lalong-lalo na po ng pinagkanulo, trinahidor, hinudas ng gobyernong ito si former President Duterte at ipinadala sa ICC or sa The Hague, Netherlands, mga kababayan. Hindi na po nagkakaisa ang Pilipino, no? Nagkawatak-watak na po mga karibyo natin. Kasi hindi po tama ang ginagawa ninyo eh. Yan ay opinion ko lang mga kababayan at yun din ang sinasabi ng iba. Sa pag-aresto kay former President Duterte ay hindi tama. Kung gusto nyo ng pagkakaisa, hindi nyo dapat ginawa yun. Kasi alam nyo, huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong magbingi-bingihan. Alam nyo na marami po talagang sumusuporta kay former President Duterte. Ngayon, kung gusto nyo pala ng pagkakaisa, bakit nyo trehinahidor si former President Duterte? Wala kayong utang na loob sa kanya. Sa totoo lang, wala kayong utang na loob, no? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan. At eto pa, pasadahan din po natin itong balitang ito, no? Kasi importante rin po ito. Yan, si Claire Castro. Sabi niya po mga kababayan, sabi po ni Atty. Claire Castro, ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, huwag niyo pong gawan ng kwento ang Pangulo pagdating sa kanyang kalusugan. Nako, Atty. Claire Castro, wala ka pa po sa PCO. Questionable na po ang kalusugan ng ating Pangulo. Kaya nga po pinagpapa-hair follicle test siya ng taong bayan. Para makita if she or he is healthy or not, mga kababayan. No? Wala ka pa po sa posisyon mo ngayon. Mayroon na pong question or question na po ang kalusugan ng ating Pangulo, mga kababayan. Yun nga lang, the administration doesn't respond, no? Sana magpakita kayo ng mga health certificate, di ba? Wag po ganun, no? May karapatan po ang taong bayan na malaman ang kalusugan ng Pangulo. If he is healthy or not, no? May karapatan po ang taong bayan. Kasi saan na lang mapupunta yung transparency sinasabi ninyo? The transparency of the government, di ba? Isa po yan sa element of democracy, no? Na magkaroon ng transparency ang gobyerno doon sa kanyang mga tao, no? At yung tao naman, tayo naman, we can ask any information as long as it is about the government, no? Pwede po tayong magtanong, nasa constitution po yan eh. Nakalimutan ko lang yung article, pero freedom of speech nga eh, an expression. Meron pang isa, nasa saklaw na rin dyan mga kababayan, okay? So ito pa mga karubi natin, ano pong inyong opinion dyan, i-comment nyo na lang. At eto, nako, mukhang kaunti na lang Eto, 42% ng mga Pinoy hindi nahusayan sa pamumuno ni PBBM. Ng PBBM admin. Ayon po yun sa WR numero 1. Nako po mga kababayan. Marami po ang hindi nahuhusayan. Ibig sabihin nito, hindi nila nagugustuhan ang patakaran, ang ginagawa, ang mga ginagawa ng gobyernong ito, mga karibin natin. Well anyway, kayo na nanonood ngayon, ano sa palagay nyo? Natutuwa ba kayo? Nahuhusayan kayo sa ginagawa ng PBBM admin? Kaliwat ka ng utang, benta ng gold, pangunguha ng mga like PhilHealth, Maharlika Fund, no? Saan napunta yun? We don't heard any project, key project, no? Na pwede lang maipagmalaki hanggang nandyan yan, no? I mean, like for example, the infrastructure project
Sana malaman natin, no, makuha natin yung mga information regarding po sa ginagawa nilang mga proyekto sapagkat hindi naman binabalita, no? Walang balita sa mga project. Ang binabalita lang ay puro pangungutang. Sa July yata ay mangungutang na naman mga kababayan. Nako. Mapupunta tayo nito sa puro utang. Paano na ang pagbabayad? Wala na. Nako. Yari ang mga Pilipino nito. Well anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.